Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chang Ami from Japan, Kabayan Sagittarius. This reading is for you. Tingnan natin na iyong December 16 to 31, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin. All the details para sa personal reading is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan yung isipan nyo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, lagi nyo tatandaan na kayo lang ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas dito. Hindi yun negative. It's a warning para you have an idea kung ano yung mga bagay na dapat nyong iwasan, pagkaingatan, ganyan. Kung gusto niyo naman na positive lang, gusto yung marinig na reading, hindi itong channel na ito ang para sa inyo. Okay, iba sa inyo is you need to trust to your intuition. May tao na nagmamatsyag sa'yo, mag-ingat ka rin sa mga nagiging sneaky person, ganyan. May mga tao or may tao na parang naglalakip, ano to? Naghahanap ng information pagdating sa'yo, kanya. Nagsisiyasat pala, ano ba yung Tagalog ko? Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. And also, there's a news of birth, new business, opportunity sa iba yan. May mga bago kayong tatahakin, ano, sa iba sa inyo. Sa iba dito is maaring kung may mga babubuntis o mga anak, ganyan. O halimbawa, mga anak yung alaga mo o kaya yung kapatid mo o ikaw, ganyan. Sa iba naman sa inyo is meron kayo mga naiisip na mga bagong trabaho, pagkakaperahan, new business, o may mga new opportunity na darating sa inyo. O di ba? Sabi ko sa iyo things will not always be this way. A change is coming. Mangyayari, magkakaroon ng paglaya sa isang sitwasyon, ano? Kasi ano yung caterpillar yan? Ikaw is magiging paru-paro na. Ganyan. Yan. Baka ito yung opportunity na yun. No? And kung ano man yan, na pagbabago magaganap sa iyo by the second half of December. And also, misunderstanding. Magkakaroon ka ng misunderstanding sa isang tao, pwede sa kapatid mo, sa anak mo, sa karelasyon mo, kung sino man siya sa iba sa inyo. Hindi ba kakaintindihan? No? O kaya may mga bagay na hindi mo maiintindihan. Halimbawa, bakit ganito lang ako palagi? Bakit ganyan? Ba't ganun? Pwedeng ganun. Huwag kang mag-aalala doon sa sitwasyon na yun kasi may pagbabago magaganap sa iyo. No? Kung maganahan dito pa yung hinihinog ka pa, no? Or may mga bagay na hinihinog or need to progress sa iba sa inyo. May anak parang meron nasa braso ko, pupo. O scale, keep your life in balance. Ito na yung sinasabi dito, no? Ibig sabihin, sa physical, emotional, spiritual, financial, kung saan man yan, material, kung emotional, kung ano man yan. Try to keep it balanced, mga kinakain mo, iniinom mo, syempre sa pera din, ganun din. Syempre sa mga bagay-bagay. O halimbawa, magkakaroon ng mga pag-uusap, ganyan. Para hindi magkaroon ng mga misunderstanding, pilitin mong isipin kung ano yung pinanggagalingan ng sitwasyon na yon bago ka mag-react, no? Huwag kang balansehin mo yung sitwasyon. Ganyan. Alamin mo yung mga dapat alamin para hindi maging ganito. Okay? Sa iba sa inyo. Kung ano man yung, maaari sa iba naman sa inyo, this second half, as ang nakikita ko dito is pwede rin na magiging busy kayo. Yan, marami kayong gagawin, marami kayong iisipin na bagay-bagay, marami kayong gustong umpisahan, marami kayong aaksyonan, o mga maraming plano sa iba sa inyo. Work, achievement, success. O, di ba? Sabi ko sa inyo, marami kayong gagawin eh. Yun. Marami kayong, siguro nandito na yung thinking in advance, ano? Or nandito yung sitwasyon na you give an effort and hard work sa isang bagay to achieve. Pwedeng ganun, no? To success. Yan. Or handun na rin yung pagiging aunt, or maybe this is the time na kailangan mo nang mag-aksyon, ganyan.
Basta wag ka maging ganito. Ayun ako, diba? Ito na nga, September. September, yan. Dito kasi, maaari yan, 9 days, 9 minutes, 9 minutes, 9 hours, days, weeks, or months man yan. Or in a past September, or by the next September, pwedeng ganun sa iba dito. Or pwedeng September also is kakilala mo is birthday niya September. Dito kasi sa sitwasyon na nakikita ko dito, magulo, no? Ang dami mong iniisip, maybe you are busy, or marami ka lang talagang iniisip, marami tumatakbo sa isipan mo, at makakaroon din ng pakikipagsalamuha, no? Pakikipagsalamuha sa iba't ibang tao. Pwedeng iba dito is bago mo kakilala, pwedeng iba dito is bagong connection, pwedeng iba dito is bagong katrabaho, bagong kaibigan, or kung ano man yan, no? Sa iba sa inyo, pwede kung you have a business, pwedeng ganun. Yan. May mga tao na makakasalamuha ka na iba-iba ang ugali, iba't iba yung sitwasyon, iba't iba. Alam ko naman na ganun ang buhay natin. Pero, hindi naman araw-araw ganun kayo, di ba? Pero this second half, may mga makakasalamuha ka na iba't ibang tao. Ganyan. Oh, di ba? Meeting with a stranger could be important. Sabi ko sa iyo eh. May makikilala ka na bagong tao sa buhay mo. Ayan oh. Kasi ito pa lang nakita ko ni. Dito pa lang nakita ko na tsaka dito. Tapos lumabas pa tong si Ann. Yan. Maaring may makikilala ka na tao. Maaring itong tao na to is hindi mo maiintindihan siya. Maaring magkaroon kayo ng mga disappointment, ganyan, o hindi pagkakaunawaan, or hindi mo siya maiintindihan ang hugot niya, kung ano man yan. Basta be patient lang dito sa sitwasyon. Yan. Kung anong mga aspeto ng buhay mo yan. Kung saan man yan. May mga makakasalamuha ka na mga bagong tao. Tingnan natin energy mo. Pwede sa bagong trabaho mo, bagong tatahakin mo, ganyan. Kung ano man yan. Kung saan man yan at ano man yan. Energy. Ano po ito? Universe, sorry ah. Anong ibig sabihin? Ano to? Dabon yung dabon, no? Ay, hindi pala. Pero andito kasi si Moon eh. Gulat ako dun ah. Energy mo. Ay, devil! Energy mo. Galileo. You're stagnant. You're trapped. Hindi, energy mo, you're trapped, you're stuck, you're stagnant. Ganun ang nakikita ko sa dito. And also, andito ka sa sitwasyon, hindi ko alam why, pero you're feeling emotions. Siguro may mga bagay ka lang naiisipin. Maaring makakaramdam ka ng lungkot, ganyan, makakaramdam ka ng may mga bagay na hindi ka maiintindihan nila or hindi mo siya maiintindihan, ganyan. May mga sa iba sa inyo, may mga iilusyonin kayo. Yan, puro ilusyon. Puro ilusyon no? Andun din sa sitwasyon na iba sa inyo siguro is danger yung anxiety nyo, ganyan. Also, energy mo, andito ka sa sitwasyon mo na pag-iisip na isang sitwasyon na gusto mo nang umalis. Parang ayoko na dito, ayoko na ganito, gusto ko ganyan, gusto ko ganyan. Parang nandito ka sa point na maybe iba parang pagtahak ng ibang path sa buhay mo. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba sa inyo, yung energy mo, dito, disappointment in life. Ganyan. Kung ano mo lang sa'yo, huwag mo nang pakyawin lahat. Kasi may marimara. Yun ang nakikita ko. Energy mo dito. Kung titingnan ko dito, may mga bagay ka daw na iiwasan, or may taong iiwas sa'yo, or may pag-iwas. Kung ikaw to or siya, ganyan. Kasi dito, maaring may tao na makapagbibigay sa'yo ng anxiety or stress or disappointment. Yan, pwedeng karelasyon mo, pwede yung mga nasa paligid mo, biyanan mo, magulang mo, kapatid mo, anak mo, kung meron man, kung sino man yan. Ganyan. May tao na may sitwasyon na magiging toxic sa'yo or napaka-toxic or handun yung sitwasyon na
nala-lack of control ka ng sitwasyon na to. Anong parating kay Sagittarius? Makakaramdam ka dito ng kakulangan. Parang feeling, parang sabihin mo, parang something missing in my life, something, parang gano'n. Parang hahanapin mo yung sarili mo, gano'n. Saan ba ako? Ano ba yung gusto ko? Tanungin mo rin yung sarili mo kung ano yung makapagbibigay sa iyo ng happiness, joy, and fulfillment in life. And then, try to move on. Try to walk away or try a new path. Pwedeng gano'n. Or trying to change something into your life. Ganyan. Huwag kang magpa-stuck. Parating kay Sagittarius. Parating sa kanya. Ayaw ata. Wala atang parating sa'yo eh. Ayaw lumaglag eh. Sabi niya, ate ba't hindi mo lang kasi kuhanin? Kasi yun yung ayong panata ko. Alam mo. Yung panata pa si ate Baluga. Ang sagawa naman itong anong to. Nakabukaka ka dyan, day. Tingnan natin to. Ba yan, Sagittarius? Ikaw yan, oh. Nakabukaka. Siguro pag nakaupo ka nakaganyan. Joke. Parating sa'yo. Si ate talaga mapang-api, eh, no? Joke lang. Okay naman, oh. Okay, parating sa'yo, Baluga. Ano ba yan? May tao na magsisinungaling or may tao na may hidden motive or may hidden agenda sa'yo. Pwede itong tao to, halimbawa magsisinungaling siya, ganyan. Halimbawa, Sagittarius, ganito, ganyan eh. Halimbawa lang halimbawa sa pera. Kasi wala akong pera. Pwede bang ganito, ganyan. Kasi may gusto akong bilhin, ganyan. Wala akong pera. Ibig sabihin, hindi yung totoo. Yan. Also, parating sa'yo, may tao na hihingi sa'yo ng tulong or o ikaw ang tutulong. Ganyan. Parating din sa'yo is, andito ka sa sitwasyon mo na madidisconnect ka sa mga bagay na gusto mong gawin or gusto mong i-pursue. Ganyan. Halimbawa, you have an idea. You have an idea to pursue. Pwedeng halimbawa, kung ano man yan, you have an idea to pursue. Maybe a project, ganyan. Kung ano man sitwasyon na you want to pursue. Pero, madidisconnect ka doon. Pwedeng hindi mo siya mauumpisahan, hindi mo siya magagawa, or handin yung sitwasyon na pag-iisipan mo pa siya higit. Pwedeng malilito ka. Kailangan ba? Dapat ba? Dito ba? Ganun ba? Kailan ba? Next year na lang? Ganito. Mahandol ka sa point na yon. Also, parating kasi may mga biglaang magaganap o mangyayari sa'yo, sa nakikita ko sa'yo, na magkakaroon, may good news ka, day. Makaka-receive ka daw ng good news or may mga kasiyahan na magaganap na parating, no? Yun na nakikita ko sa iyo. O kasi nga, happy birthday pala, Sagittarius. Belated happy birthday in advance. Ayan. O di ba? Kaya pala sabi ko may kasiyahan. Yan. Mga good news kasiyahan ako nakikita sa iyo. May mga biglaang magaganap, baka biglang may taong biglang magso-sorry or bigla kang kakausapin. Bata ito. Yan. Parang may gusto siyang sabihin na gusto ko to, gusto ko ma-achieve, and then nahadun ka sa point na, ano? Bakit ganon? O, diba? Ano ka na. Yan. Maaaring madidisappoint ka sa kanya. Or pwedeng magkaroon kayo na hindi pagkakaintindihan. Ganyan. Yan. Kung sino man siya, karelasyon mo man siya, or anak, kapatid, kung sino man siya. No? Yan ang parating sa'yo. Yun nakikita ko dito. May taong hihingi ng suporta sa'yo. No? Sa iba naman sa inyo is may mga unexpected a flow of emotion coming within the 3 days, 3 weeks, 3 months man yan, o hours man yan. Pwedeng ganun. Pwedeng may mga deep hurt, feeling emotions, may mga intense, pwedeng makakaramdam ka lang ng kalungkutan. Pwedeng ganun. Ganun. O kaya sa iba sa inyo is conflict, malaki man o maliit. Anak ko po, yung tenga ko. Pwedeng ganun. O kaya, ma-feeling hopeless ka.
Yan, you feeling lost. Maraming loss ang ibig sabihin na. Loss of trust, loss of hope, loss of something, loss of confidence, anything of loss. Ganyan. Sana walang separation. Mafe-feel heartache yung iba. Yung iba dito, ano lang to, confusion or pagkalito. Kaya, pwedeng malilito ka sa mga gusto mong i-pursue. Dapat iwasan. Dapat iwasan. Ay, balo ka. Ano ba yan? Okay. Okay, dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan kalungkutan, syempre. Yung matalo ka ng lungkot, yung matalo ka ng emotions mo, iwasan mo yon. Iwasan mo rin mapanghinaan ka ng loob, mag-isolate, yan, iwasan mo yan. Ano? Iwasan mo rin yung pag-aalboroto, yung tamad, being tamad. May ganun eh. Sana hindi ikaw ito. Yung magkaroon ka ng mental distress, may mga pag-aalala, iwasan mo na lang yun. Iwasan mo rin yung malack of goal, malack of energy, yun nga, maano ka pang hinaan ng loob. O yung mga bagay na, alam mo yun yung hindi mo ikakasiya, umiwas ka na lang doon. O iwasan mo na lang, ano. Iwasan mo din yung maging close-minded ka, no? Yan. O yung mga taong close-minded, iwasan mo yon. And then, iwasan mo rin yung mga tao na ano, na, yung mga tao na hindi nakapagbibigay sa'yo ng happiness. O yung mga taong hindi very supportive sa'yo, iwasan mo na lang. O yung mga pwede namang gawin na ngayon, bakit bubukas pa, bakit tsaka na lang, bakit mamaya na lang, yung mga ganun, no? Iwasan mo yon. Yun, iwasan mo yung ilayo yung sarili mo sa mga tao na importante sa'yo or pinapahalagahan ka, yun, iwasan mo na lang yun. Or, syempre, kung may mga tao na hindi nila, kanila gusto, edi wow, sabihin mo, sabihin ka, edi wow, kamo. Ingat ka, oh, may nagmamatsyag sa'yo. May taong nagmamatsyag sa'yo at may mga, parang they thinking about you something, marami siyang iniisip na hindi maganda. Love, tingnan natin yung love mo. Nandito ka sa sitwasyon mo na ano, no? May hinihintay ka? Ang gulo ng isip yarn. Dami mo iniisip May iba dito may hinihintay. Iba naman dito, andito ka sa sitwasyon mo na ano, another message siya. Parang nandito ka sa point na parang may sinisiyasat ka, naghahanap ka ng katotohanan. Dapat ba ito? Ganito ba? Ganun ba? Anong dapat gawin? Andito ka sa point, nagmumuni-muni yung iba or mga bagay na nagiging urong-sulong. Yan. Yung iba dito is parang you want to retire for something. Pwedeng sa trabaho, sa relasyon, or sa katamaran. Pwede ganun no? Ganyan. May mga bagay din na parang nag-iingat ka. Yan. Or need. Ganyan. Medyo may pag-a-isolate ako nakikita, no? Ang baba. Love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, kung sino man ito, energy reading tayo, pamilya, yan. Love ni Sagittarius, second half. Huwag niyong ipilit na sa inyo to kasi hindi ka nag-iisa na energy sa mundong ito. Okay? Okay, kung kayo is single. May tao kang makikilala. Actually, itong tao to, naghihintay to eh. May tao kang makikilala. Ang nakikita ko sa kanya, parang either malaki siyang tao, hindi naman malaking tao na mataas, hindi ganun. Parang stable in life, ganyan. Parang nandito siya sa point na kayang manindigan or
andun sa point na maybe this a boss o may mga leadership situation, parang ganun ako nakikita dito. Yun, may makikilala ka na ganun, na malaking tao or matatag na tao. Pero stable to. Sa iba sa inyo. Kasi ano siya patient itong tao na to, tsaka ang nakikita ko sa kanya parang they investing something. Hindi ko alam why. Pero hando siya sa point na yun. Yun ang makikilala mo. Baka ito na yung the one. Diba? Baka mamaya may business to. Yun. And then also, kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na to, o kayo na sa kahiwalay kasi, kaya bakit kayo nagkahiwalay? Kasi nagkaroon ng sikreto dito sa relasyon na to. Nandun naman yung pagpapahalaga, yun nga lang talaga, may boundary na naganap dito sa relasyon na to, no? Yun ang nakikita ko. Kasi very, very independent ang isa sa inyo, no? Dito, maaring may nalaman ka na rin sa kanyang katotohanan. Kaya na nagkaroon ng mga frustration, nagkaroon ng painful, o nahandon sa point na na-disappoint ka sa kanya. May pagtahak ng sitwasyon, nag-jungling itong relationship nito, no? Yun, nagkaroon ng mga deep one, and there's a battle. Ako na nakita, nagkaroon ng problem, struggle, or burden dito sa relasyon na to, pero want to heal itong relationship na to, and gusto pa rin niya na magkaroon ng improvement. Dito, nahahatak siya na nakaraan nitong tao na to, they feel pain, or ikaw ito, ganyan, maaaring napapanaginipan pa rin niya, bumabalik sa kanya yung karma. Hindi kasi ang nakikita ko dito, they want to heal this relationship, pero pinabagabag siya Hindi ko alam why. Maaaring napapanaginipan ka nito, pero ang dito sa nakikita ko dito, binabagabag siya ng kanyang nararamdaman because of this relationship. Yun ang nakikita ko dito But either this your friend or andun yung point na they want you to give a support and love nitong tao na to, and they want to value you again. Yun, nagkaroon siya ng awakening actually dito sa sitwasyon, sa mga nagkahiwalay. Nagkakaroon siya ng awakening. Or maybe this is you. Kung kayo naman is in relationship. Kung kayo is in relationship, isa sa inyo tahimik lang talaga. Tahimik lang kayo, you value this relationship. Maaring busy ang isa. Maaring ikaw is busy or siya yung busy. No? Handun na lang sa maaring nagkakaroon ka na lang pagpapasensya. Anak ba sa relasyon na ito? Kasi nga, so nga tayo doon kasi busy nga. Diba? May mga, andun naman yung pagiging matatag o your responsibility ng isa sa inyo. No? Andun din yung more on patient yung isa. Andun yung kung kayo sa kahiwalay, they want to resetting, itong relationship. Alam mo yung when it comes in this relationship, free will kayo no? Gagawin niya yung gusto niyang gawin o gagawin mo yung gusto mong gawin. Nahandun kayo sa point na yun. Or nahandun yung point, pwedeng siya lang or pwedeng ikaw lang yung ganun, na parang free will siya na gusto niyang gawin yung gusto niyang, gagawin niya yung gusto niyang gawin. Baba anak, aray. Ate, mahal niya ba ako? Mahal ka naman niya. Dito. Kung may third party kayo, yun lang ang masakit. Kasi may sikreto. No? Malihim. Ibig sabihin, yung isa dito is malihim or may mga bagay na hindi sinasabi. In this relationship, pwedeng mahilig siyang magsinungaling. Pwedeng ganun. Diba? O marami siyang nililihim o marami siyang hindi nasasabi o nababanggit sa'yo or pwedeng ikaw ito sa kanya. Kamusta ang money ni Sagittarius? Sa iba sa inyo, kung wala kayong third party sa iba sa inyo yan, kasi sa relasyon kasi pwedeng nililihim niya yon kasi ayaw niya na ma-disappoint ka sa kanya, pwedeng ganun, di ba? May mga ganun Kaya kailangan mo rin na makiramdam na baka may pinagdadaanan siya, ganyan. Sa iba kung may third party talaga, habaan mo lang yung pasensya mo. Money.
Pero iba dito may boundary kayo eh. Pwedeng siya yung may boundary or ikaw yung may boundary. Ganyan. Kumbaga kahit na nagkakaroon ng interesado, parang ganun, hanggang ganun lang. Panalo naman to sa ano. When it comes sa money and work to money and work. May parating daw sa'yo. May magbibigay sa'yo blessing. Actually, makakaramdam ka ng kasiyahan, happiness, achievement, and fulfillment pagdating sa pera. May papasok sa'yo. Blessing or pera ito or gift. Yun ang nakikita ko sa'yo. Actually, disorganized ka, no? Pagdating sa pera. Hindi naman kay lahat. Hindi naman pwede rin kasi na disorganized ka kasi marami kang gustong bilhin. Marami kang gustong i-pursue pagdating na gagastosan mo ng pera. Pwedeng gano'n. Kaya nakikita ko yung pagiging disorganized mo sa nakikita ko sa'yo dito. Iba naman sa inyo, may mga kayo, may mga need na bayaran pa. Maari, kung may mga pagkakautang talaga, may mga tension pa talaga na hindi pa nare-resolbahan. Abundance also is coming, sa iba. Tingnan natin ang advice. So, iba sa inyo, bagong trabaho, ganyan. Pero iba dito, parang hindi nyo alam no? Kung gusto nyo i-pursue or hindi Magulo yarn. I-pursue nyo kung wala kayong trabaho. Bahala ka. Bahala ka. Ate, next year na lang. Okay, sige. Advice. Uy, the sun. May mga lakad, malayo man o malapit yan. Maybe just sa travel. Uy, may reward ka talaga. Sabi ko sa'yo, may mga kasiyahan na magaganap, Wag mo nang advice. Aray ko yung throat ko. May mga kasiyahan na magaganap, enjoyment, successful, also magkakaroon ng mga recovery, or you need to put some effort to recover something into your life. Also, abundance is coming, magkakaroon sa'yo ng enlightenment na kailangan mo nang mag-focus or may mga pufukusan ka na talaga this time sa nakikita ko dito. Actually, makakaramdam ka ng kasiyahan dito. Abundance and positivity is coming, yung iba dito. May bibilin ka ata na ikasisiya mo Okay, when it comes sa tsaka ko na bibigay sa inyo 2026 pero nakita ko sa iyo na magkakaroon sa iyo ng babalik ka from the zero or babalik ka mula sa simula o may mga bagay ka na i-reset. Okay, when it comes sa advice, don't lose hope. Don't lose hope. Huwag kang malungkot, huwag kang magkaroon ng self-doubt, and huwag kang ma-out of control. If there is something na need to fix it. Ang nakikita ko dito, put some effort to move forward. Kailangan sa'yo is tibay ng loob. Focus lang, strength. And then, sinasabi rin dito na focus to your achievement and discipline, sabi dito. Kaya may mga bagay na kailangan mo ng disiplina. Kung saan man yan, sa pera man yan, sa sarili man yan, o kung saang aspeto ng buhay mo yan, kailangan mo daw magkaroon ng discipline when it comes sa sarili mo. And continue ka lang sa direction to find your goal. May mga darating na instant opportunity sa'yo. And then, ilaya mo daw yung sarili mo sa isang sitwasyon na makapagbibigay sa'yo ng lungkot o gulo or hindi pagsasucess. Ganyan. Tandaan mo palagi na time is gold, don't waste time, no? Ang sinasabi dito, and move forward, and syempre, clear path and positive destination is needed, ang sinasabi dito. May travel kayo Malayo man o malapit, sa nakita ko dito. Yan. Ang nakita ko rin dito is magkakaroon ng celebration, getting together, close relationship, may mga having fun, happiness, enjoyment,
getting together ng family, unity man yan, reunion. So, iba dito group to mga teamwork, community, ganyan. May mga pag-uusapan related to a wedding or may mga pupuntahan ka na wedding, celebration man yan. Also, sa iba is coming home. Yan, pwedeng uuwi ka ng Pilipinas, probinsya o kalapit baryo o sa probinsya mo o sa baryo mo, pwedeng ganun. Or someone paparating sa iyo, no? Malayo man o malapit yan. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Yan. Pwedeng may travel yung iba. Talaga. Pwedeng iba dito, 8 days, 8 weeks, 8 months, or by the next year of August, pwedeng ganun. No? There's a union, may mag-o-offer sa'yo. Kaso bakit ganito? May tao na ako nakikita na hindi ko alam kung kinakausap mo siya or may i-offer siya sa'yo. Pero may pagsisinungaling. Ingat ka na lang ha. There's a person na nagiging sneaky or sinungaling. Ganyan. Trust your intuition. Arigato namaste. God bless.